Magandang umaga po muli sa ating lahat at ngayon ay ipagpapatuloy po natin ang pagbabasa ng ating pagbabasihan ng pangangaral sa umagang ito. Pagpapatuloy po natin ang pagbabasa sa Ruth. Babasahin po natin ang buong chapter at sundan niyo po ako sa aking pagbasa. Verse 1. Pagkatapos, sinabi sa kanya ni Naomi na kanyang biyenan, "Anak ko, hindi ba kita ihahanap ng tahanan para sa ikabubuti mo? Ngayon, hindi mo ba si Boaz ay ating kamag-anak, na ang kanyang mga katulong ay siya mong nakasama? Narito, siya'y gigiik ng sibada ngayong gabi sa giikan. Kaya't maligo ka at magpabango. Magbihis ka at bumaba sa giikan, ngunit huwag mong ipaalam sa lalaki na naroon ka, hanggang siya'y makakain at makainom. At mangyayari, kapag humiga na siya, iyong tandaan ang dakong kanyang hihigaan. Pagkatapos, pumaroon ka at iyong alisan ng takip ang kanyang mga paa at mahiga ka. Sasabihin niya sa iyo kung ano ang iyong gagawin." Sinabi niya sa kanya, "Lahat ng iyong sinasabi sa akin ay aking gagawin." Siya'y bumaba sa giikan at ginawa niya ang ayon sa lahat ng iniutos sa kanya ng kanyang biyenan. Nang si Boaz ay makakain at makainom at ang kanyang puso'y masaya na, siya'y pumunta upang humiga sa dulo ng bunton ng trigo. Pagkatapos, si Ruth ay dahan-dahang dumating. Inalisan ng takip ang kanyang mga paa at siya'y nahiga. At nangyari, sa hating gabi na ang lalaki ay nagulat at bumaling, nakita niya na may isang babaeng nakahiga sa kanyang paanan. Sinabi niya, "Sino ka?" At siya'y sumagot, "Ako si Ruth na iyong lingkod. Iladlad mo ang iyong balabal sa iyong lingkod sapagkat ikaw ay malapit na kamag-anak." Kanyang sinabi, "Pagpalain ka nawa ng Panginoon, anak ko. Ginawa mong higit ang huling kagandaang loob na ito kaysa sa una, na hindi ka naganap ng nakabataang lalaki, maging dukha o mayaman. Ngayon, anak ko, huwag kang matakot. Gagawin ko sa iyo ang lahat ng iyong sinasabi sapagkat alam ng aking buong bayan na ikaw ay isang babaeng karapat-dapat. Tunay nga na ako'y malapit na kamag-anak. Gayunman ay may mas malapit na kamag-anak pa kaysa sa akin. Maghintay ka ngayong gabi at sa kinaumagahan, kung kanyang tutuparin sa iyo ang bahagi ng malapit na kamag-anak ay mabuti. Hayaan mong gawin niya. Ngunit kung ayaw niyang gawin sa iyo ang bahagi ng malapit na kamag-anak, ay gagawin ko para sa iyo ang bahagi ng malapit na kamag-anak. Habang ang Panginoon ay nabubuhay, mahiga ka hanggang umaga." Siya nga'y nahiga sa kanyang paanan hanggang umaga, ngunit siya'y bumangon bago pa magkakilala ang isa't isa. Kanyang sinabi, "Huwag nawang malaman na ang babae ay pumunta sa giikan." Kanyang sinabi, "Dalhin mo rito ang balabal na iyong suot at hawakan mo." Hinawakan niya ito at siya'y tumakal ng 6 na takal na sibada. Isinunong ito sa kanya at siya'y pumasok sa lungsod. Nang siya'y dumating sa kanyang biyenan ay sinabi niya, anong nangyari sa anak ko?" Isinalaysay niya sa kanya ang lahat ng ginawa ng lalaki para sa kanya. Sinabi niya, "Ang 6 na takal na sibadang ito ay ibinigay niya sa akin sapagkat kanyang sinabi, huwag kang pupunta sa iyong biyenan na walang dala." Last verse. Nang magkagayoy sinabi niya, "Maghintay ka, anak ko, hanggang sa iyong malaman kung ano ang mangyayari, sapagkat ang lalaking iyon ay hindi hihinto hanggang sa matapos niya ang bagay sa araw na ito." Ito po ang salita ng Panginoon at muli po natin tawagin si Pastor George. Okay, tara na.
Maraming salamat. Magandang umaga po muli sa bawat isa at salamat kay Rain sa pagbasa ng kabanata na siyang ating pag-aaralan ngayon sa pagpapatuloy ng ating pong maikling pag-aaral sa aklat ni Ruth na pinamagatan nating Facing Adversities. Ang unang-una pong pagboto ko ng national election ay noong 1992. Yun ay yung presidential race na ikinapanalo ni President Fidel B. Ramos. Now, hindi ko naman siya binoto. Actually, ang binoto ko noon ay si Jovito Salonga. Siya ang Senate President at that time. However, during Ramos' term, naging popular siya sa phrase na everything is under control. Madalas niyang sinasabi yon sa panahon na may crisis, mayroong calamity sa bansa, lagi niyang sasabihin sa kanyang mga speech, everything is under control. Na magandang mapakinggan yan sa isang pinuno, na isang top leader ng isang bayan, sapagkat ito ay nagbibigay ng sense of stability and nakakatulong to para yung negative thoughts ng mga tao ay maisantabi. Pero whether we like it or not, wala pong tao absolutely sa nabubuhay sa mundong ito na merong absolute control sa lahat ng bagay. Wala tayong absolute na control sa sarili natin, wala tayong absolute na control sa mga tao sa paligid natin. Bakit? Sapagkat may mga unforeseen events na pwedeng mangyari na hindi natin nakikita, tulad ng kasakunaan, katulad ng untimely death ng isang mahal sa buhay, o natural disaster, earthquakes, typhoons, at marami pang iba. So, maraming bagay na hindi tayo kontrolado. Gaano man kadisiplina ang buhay mo, gaano man ka-well-ordered ang buhay mo, you have no control of your life, you have no control of the situation, you have no absolute control of everything around you. Sabi nga ni Apostol Santiago, paalala niya sa atin sa James chapter 4 verse 14, na hindi daw natin alam kung ano mangyayari bukas. Hindi natin alam kung ano ang dadalhin ng bukas. Ano ba ang buhay? Tulad lang daw ito ng isang hamog na ito ay maaaring makita sa umaga, pero saglit lamang ito ay maglalaho na. James chapter 4 verse 14. Now, binanggit ko yan sapagkat dito sa aklat ni Ruth, mapapansin ninyo mga kapatid na yung salitang everything is under control ay hindi naging bokabularyo. No? Sa kwentong ito, makikita natin na wala talagang control maging ang mga pangunahing karakter sa mga pangyayari sa buhay nila. 'Di ba? Nagsimula ang narrative. Nagkaroon ng tagutom sa Israel, particularly sa Bethlehem. Kaya nung nagkaroon ng tagutom, 10 taon yon, na ang probability, maaari hindi lang ang tao nahirapan, may mga namatay. Hindi lang nabalita, hindi lang naisulat. Kasi tagutom no? At ganung katagal ang tagutom, tiyak natin, maaring marami ring namatay. At sapat na yon para kay Elimelech na umalis doon sa kanilang lugar at hanapin ang security sa ibang lugar para sa kanyang pamilya, at sila nga ay nakarating sa bayan ng Moab noong panahon na yon. Sa pag-aakala na dito makakakita tayo ng security. Pero alam natin yung kwento. Namatay si Elimelech at yung kanyang 2 anak na lalaki ay namatay rin. At yung naiwan ang 3 babae na wala nang asawa. Sila yung mga balo na. Yan ay si Naomi, si Ruth, at si Orpa. At alam natin yung pangyayaring ito na makikita natin na may mga tao na may plano sila na gustong mangyari pero hindi nangyari yung gusto nila. And interestingly, sa mga pangyayaring ito, you won't find the phrase, take control of your life, or everything is under control. You cannot find that anywhere in the book of Ruth. In fact, as I said, the main characters are shown to have no control.
over the unfolding events. Yet, what becomes clear to us here is this: God is in control. Ang Diyos ang siyang may control. Hindi man nakikita ang kanyang mga kamay, pero kumikilos ito sa kanyang providensya. Nagwawagayway ang kanyang pagtubos. At ang pag-asa ay nakikitang maningning sa gitna ng isang madilim na sirkumstansya. Now, alam niyo mga kapatid, itong mga talata na binasa natin, minsan nami-misunderstand. Diba? Nag-guideline daw ito sa LCM. Kaya nga may mga naririnig ako noon na nagtuturo ng LCM, Love, Courtship, and Marriage, using the book of Ruth. No? Pero tingnan yung maigi, it goes far beyond that. As its core, ang nakikita natin dito ay hindi LCM, kundi it reflects the Old Testament practice of redemption. Now, yung redemption sa lumang tipan ay ina-apply yan sa iba't ibang area ng buhay. For instance, merong isang tao sa kahirapan na ibenta niya yung kanyang lupa, yung kanyang ari-arian. Ang batas na sinasabi ni Moses, yung nagbenta ng lupa, tutubusin yon nung malapit na kamag-anak, kung hindi man kapatid, o malapit na kamag-anak. Kasi hindi pa pwedeng yung lupa na para sa iyo ay manatiling pag-aari ng iba, sapagkat ang lupa na yan, totoo lang, ay sa Panginoon. Yung land na yan belongs to the Lord. No? So hindi mo pwedeng ibigay yan ng permanente sa iba. Kaya dapat tubusin. Ngayon, kung wala pang pantubos, anong gagawin? Hihintayin yung tinatawag na the year of the Jubilee. Yung ikalimampung taon. Pagdating ng year of Jubilee, lahat ng mga isinanglang ari-arian, lahat ng mga pagkakautang, at lahat ng mga ibinenta, ay ibabalik yon sa may-ari. Original na may-ari. Yun yung blessing ng year of the Jubilee. Every 50 years yon nangyayari. So, same principle, ginagamit din yan sa mga, halimbawa, sa sobrang hirap ng buhay mo, nagkautang ka, wala ka ng pambayad ng utang mo, ang ginawa mo, nagpaalipin ka na lang sa taong pinagkakautangan mo. O kaya naman, anak mo o asawa mo, ginawa mong alipin ang pinagkakautangan mo. So, hindi sila pwedeng manatili na gano'n. Dapat may tutubos, may redemption. So, tutubusin to maaari ng malapit na kamag-anak, pero kung wala pang kakayanan, hihintayin yung year of the Jubilee again. Ang year of the Jubilee, marirelease ang lahat ng mga slaves. Now, the same also, in-apply dito sa tinatawag na levirate marriage. Merong mga babae na nababalo. No? Dahil ang mga babae noon, napaka-weak ng kanilang kalalagayan, napakahirap. Kapag ang babae ay nabalo, walang mangangalaga sa kanila. Wala namang trabaho na available sa kanila noong panahon na yon. Hindi katulad sa panahon natin ngayon. At madalas nga, kapag ang babae ay nababalo, dahil gusto nilang mabuhay ng normal, ibibenta nila yung kanilang katawan. Nagiging prostitute sila. At para maiwasan yon, nagbigay ang Panginoon ng panukala o batas kay Moses na kung tawagin ay levirate marriage. Sasaluin. Yung babae na naging balo, no? Sasaluin ng kapatid na lalaki. O nung malapit na kamag-anak, siya ang magiging asawa. Para lang ipagpatuloy ang pangalan at mapangalagaan maging ang lahi at yung pangala at yung kanyang mga land o property. Yung tinatawag na levirate marriage. Makikita natin lahat yan sa Leviticus chapter 25 at sa Deuteronomy chapter 25. And therefore, yung aksyon ni Ruth, yung paglapit ni Ruth kay Boaz, ay hindi dapat i-interpret na nampi-flirt si Ruth o kaya naman ay nagsisiduce. Inaakit ni Ruth si Boaz o may manipulative na gagawin. Kundi ang bawat aksyon dito ay isang cultural and legal context of redemption. Tama yung ginagawa ayon sa batas. Now, si Elimelech,
dapat niyang i-redeem, si Elimelech, yung lupa ni Elimelech na naiwan at maaring naibenta dahil nagkaroon ng paghihirap ng panahon na yon, ay dapat ma-redeem. At ang magre-redeem nun, ay dapat yung malapit na kamag-anak. Kasi namatay na yung dalawang anak ni Elimelech na si Malon sa si Kilyon. No? At yung family name, dapat maipagpatuloy, ma-preserve. At mangyayari lang yung kung si Boaz o yung isang kinsman redeemer ang sasalo ng responsibilidad. Siya ay magsisilbing kinsman redeemer or tagapagtubos. Pero alam niyo mga kapatid, ang kwentong ito ay tumuturo ultimately doon sa ultimate redeemer. Sa ultimong tagapagtubos ng mga makasalanan, walang iba kundi ang ating Panginoong Kristo. Ito'y mga shadow, mga larawan lamang ng gagawin ng Panginoong Kristo na pagtubos sa mga makasalanang tulad natin na walang iba ang ginawa ng ating Panginoong Kristo. Kaya itong mensahe na gusto kong bigyan natin ng pansin ngayon pong umagang ito. If the poor needed a kinsman redeemer, how much more those sinners need the righteous redeemer. Ulitin ko, kung ang isang mahirap at nangangailangan ay kailangan ng isang kamag-anak na tagapagtubos, gaano pa kaya ang mga makasalanan na nangangailangan ng isang matuwid na manunubos? Now, meron ako 4 na points ngayon. No? Isa-isahin natin yan. Unang-una, tingnan natin the redemption plan. Pinagplanuhan itong redemption na ito. Now, in those days, mga kapatid, it was the responsibility of parents to arrange the marriages of their children. Hindi katulad ngayon, di ba? Yung mga magulang, hindi nila alam, meron na palang boyfriend, may girlfriend yung kanilang anak. O kaya naman, mag-aasawa na pala, hindi nila alam. No? Nung araw, hindi pwede yun. Noon, ang totoo, ang mga magulang ang nagpapasya para sa mga anak nila. No? Sila yung nag-arrange ng marriage. Now, matatandaan ninyo, si Samson, di ba pinag-aralan natin ito sa series natin sa Book of Judges. Si Samson, meron siyang nagustuhang babae sa lugar ng mga Pilisteo. Tapos ang sabi niya doon sa tatay at nanay niya, kunin mo yung babaeng yon para mapangasawa ko. Sabi no, di ba, nag-resist yung mga magulang ni Samson. Hindi pwede. Kasi hindi naman natin sila kauri. Bawal mag-asawa. Ang mga Israelitang tulad natin, na hindi natin kauri. Kaya lang mag-iit si Samson. No? Siguro talagang sutil. So, alam nyo naman, sa Book of Judges, nakita natin. Ang sabi doon, ano ba yung karakter ng mga tao sa Book of Judges? Sabi doon, di ba? Everyone, di ba, did what was right in their own eyes. Kung ano yung tama, sa kanilang paningin, gagawin nila. Wala silang pakialam sa batas. Na-impluensyahan na pati si Samson. At maging ang kanilang mga magulang. Kaya pumayag na rin. No? So, ina-arrange. Ngayon, dito sa kwento ni Ruth, we find that Naomi was taking the initiative in a similar way. Siya yung naggumawa ng hakbang para sa kanyang anak o sa kanyang manugang na babae. Now, bakit kinakailangan niya ng gawa ng hakbang ito? Sapagkat unang-una, mga kapatid, gusto niyang i-preserve ang pangalan kanyang asawa na si Elimelech, ang kanyang family, in accordance with the law of levirate marriage. Secondly, napaka-genuine yung concern ni Naomi sa kanyang manugang na si Ruth. Gusto niyang maging mapabuti yung future. Merong magandang kalalagayan ang kanyang manugang na ito. Dahil wala naman itong kamag-anak dito sa lugar ng Israel sapagkat siya isang Moabita. So, dito ipinapakita na itong ginagawa ni Naomi ay hindi lang basta naghahanap siya ng mapapangasawa ni Ruth, kundi pinufulfill yung responsibility at yung batas o yung tipanan na ginaganap nung unang panahon sa lumang tipan. So, binigyan ng direksyon ni Ruth, itong
Nagkakabali-baliktad sa akin yun. Ha? Si Naomi, si Ruth, no? So medyo napaka-risky ng venture dito. Napapansin nyo, mga kapatid. Clearly, pinagplanuhan ito. Pinag-isipan talaga ni Naomi ang gagawin. Basahin natin yung verses 1 to 4. Hindi na natin babasahin. Pero pag binasa nyo yung 1 to 4, nakita natin kanina, napaka-detalye. Ganitong gagawin mo. Di ba? Binigay niya talaga yung malinaw na instruction kay Ruth. Now, siguro, ang isang tanong ay ganito. Bakit naman napakahirap naman to? Napaka-risky. Kasi sabi niya, pupunta ka sa gabi. No? Hating gabi. No? Titingnan mo at pagmamasdan mo si Boaz sa kanyang mga galaw. Pagkatapos niyang kumain o uminom, kung saan siya hihiga. No? Pagmasdan mo, wag mo muna magpapakita. Parang ganyan. No? Kaya nga iniisip ko, kung LCM ito, dapat ganun, ano? Ganun ang gagawin natin. Hating gabi. Di ba? Hihintayin mo makatulog. Kung sino man yun. At doon ka matutulog sa tawag niya, sa paanan pa. No? Sabi ko, hindi talaga LCM principle yung itinuturo rito. No? So, ang gagawin niya, ganun ang gagawin niya, gabi siya pupunta ron, at alam niyo, pagka nagbasa kayo ng mga commentaries, daming espekulasyon. Minsan ka nakakalito eh. Yung mga sinasabi nila eh. Ngayon, pero sa akin, simple lang yung pagkaintindi ko. Kaya gusto ni ni Naomi, na ganun ang mangyari, gabi pupunta at doon pa sa threshing floor. Kasi gusto niya, magkausap sila ng sarilinan, nang walang makakarinig sa kanilang usapan at walang makakakita na maaaring mapagdudahan ng masama yung aksyon. So yun ang talagang plano. Kailangan niya makausap si Ruth, kailangan makausap ni Ruth si Boaz, at ang best place at ang best time ay yung threshing floor at midnight, no? At alam niyo mga kapatid, nung unang panahon, pagka-araw ng anihan, ang mga may-ari ng bukid, natutulog sila sa lugar ng giikan, yung threshing floor. Tiningnan ko yung Tagalog ng threshing floor sa Google. Giikan na madali, pero malalim na yun, Meron pa pala mas malalim doon. Hungkoy. Ayun ko, alam niyo yun. Hungkoyan. At saka dagit-ditan. Ano ba namang mga Tagalog yan? Di natin nalilinang yung Tagalog natin. Dagit-dit. Hungkoy o giik. Yan. Yan. Doon sila natutulog. Alam niyo kung bakit? Kasi madalas maraming nagnanakaw. So, yung habang hina-harvest yan, ilalagay doon sa threshing floor, binabantayan niya ng may-ari, at doon na rin siya natutulog para walang pwedeng pumasok na magnakaw nung kaniyang mga inani. Pagka natapos na yung anihan, dadalhin na yan sa mas secure na lugar, yung storage, kung tawagin. Now, ang tanong ay ito, appropriate ba yung ginawa ni Ruth? Now, hindi natin mabibigyan ng eksaktong answer yan, no? Pero siguro, later, unti-unti natin makikita yung liwanag ng pagkilos ng Diyos dito. Now, ang isa pang tanong, bakit hindi si Boaz ang gumawa ang nag-initiate ng action? Tuloy, sabi ng mga iba, pwede rin pala ang mga babae. Ang magpakita, ang gilas, o magparamdam sa mga lalaki. Pwede ba yon? Meron nagtuturo ng ganyan, di ba? Pwede daw manligaw ang mga babae sa lalaki. Katulad ng ginawa ni Ruth. No? Bakit hindi si Boaz? Alam nyo, ang obvious answer ay ito. Hindi dahil hindi niya gusto si Ruth. Maring attracted din siya kay Ruth. Pero ito ang isang sitwasyon. Meron pang mas malapit na kamag-anak na dapat tutubos. Kay Ruth, hindi siya ang malapit. So, doon sa linya ng dugo, so maaaring, sabi nga natin, pamangkin marahil ito si Boaz, ni Elimelech, pero maaaring may mas matanda pa, Elimelech, na dapat yon ang siyang tutubos kay Ruth. So, hindi siya pwedeng gumawa ng move sa maling hakbang o maling
paraan sapagkat meron pang mas malapit. Yan, basahin natin sa verse 12. And now, it is true that I am a redeemer. Ito yung sabi ni Boaz. Yet there is a redeemer nearer than I. So, meron pa. So, yan ang una natin nakita. Redemption plan. Let's go to the second heading. Redemption pursued. Now, Ruth submitted herself fully doon sa lahat ng instruction ni Naomi sa kanya. Even though napaka-risky, no, napakahirap, parang napaka-awkward kung isipin natin, interestingly, the text does not tell us anything about Ruth's thoughts or feelings during this moment. Walang sinabi. Ano ba yung nasa damdamin ni Ruth? Ano ba yung feelings niya nung ginagawa niya ito sa mga yung utos ni ano? Wala makikita no? And parang panahon ni Abraham, naalala niyo nung sabihin ng Panginoon kay Abraham, alay mo ang iyong nag-iisang anak. Sumunod si Abraham, pero hindi sinabi sa mga talata ng Biblia, ano yung damdamin ni Abraham nung oras na yon? Ano yung nasa puso, nasa isip ni Abraham? No? Na nagagalit ba siya? Nalulungkot ba siya? Tuwang-tuwa ba siya? Walang sinabi. No? Walang sinabi patungkol sa emotion. What we can infer is this. Nagtiwala si Ruth ng husto sa kanyang biyanan. Alam niya na ang kanyang mother-in-law would never send her into a situation where she would be disgraced or harmed. Walang iisipin ng aking biyanan na makasasama sa akin. So nagtiwala siya. So pumunta siya doon sa threshing floor, sa giikan. Hinintay niya si Boaz, no? Na matapos kumain at uminom. Inobserbahan niya ang mga galaw. At noong ito'y humiga na, sa isang bahagi na nandoon marahil nakabalunbon ang mga trigo at mga sibada, dahan-dahan siyang lumapit at tinanggal niya ang sandalyas. Siguro sa pagod, di na natanggal yung sandalyas. Ano? Tinanggal niya yung sandalyas ni Boaz at humiga siya doon sa paanan. And then, later that night, nagising si Boaz. Nakita niya may babae sa kanyang paanan. At nagpakilala si Ruth sa verse 9. Sabi ni Ruth, I am Ruth. Verse 9, your servant, spread your wings over your servant, for you are a redeemer. So, ano yung nangyayari rito? Yan. Nampi-flirt ba si Ruth? Ito ba ay act of seduction? Well, ang sagot natin, mga kapatid, ay hindi. There is no indication of sexual impropriety. Walang anumang impropriety sa ginagawa ni Ruth. In fact, no, walang binanggit. Binasa natin na merong sinful thing na nangyari nung gabing yun. Walang attempt na isi-seduce si Boaz. Ang ginagawa ni Ruth dito ay humbly and boldly asking him to fulfill the role of a kinsman redeemer in accordance to the law of Moses, the Old Covenant. So, yung request niya na, spread your wings. No? Ano ba sa Tagalog yun? Spread. No? Palawakin mo ang iyong pakpak sa iyong lingkod. Ito ay symbolic and respectful way of asking, you have to marry me. Bilang bahagi ng iyong responsibilidad as redeemer. So, hindi lang ito proposal na marriage. It was an appeal for redemption. She was invoking the law of redemption as a widow with no son. Sapagkat wala siyang anak na lalaki. At, alam nyo, si Ruth, nung panahong ito, ang probability, bata pa siya eh. Maaring nasa 20s, ganyan, early 20s. So, batang-bata pa o maaring mas bata pa dyan nung unang panahon ng mga babae, bata, nag-aasawa.
So, ang probability, 18, 19, 20, something like that. No? At maaring sa mga ganyang edad, attracted yan sa mga young men. No? Di ba ganyan, yung mga kababaihan dito? Okay, kayo mga, ano? Attracted kayo sa mga young men, di ba? No? Pero, mas pinili niyang sundin yung hinihingi ng batas rather than personal preference. At doon humanga actually si Boaz sa kanya. Ito ay nagpapakita sa atin ng isang napakahalagang katotohanan, mga kapatid, na ang totoong pag-ibig ay hindi lamang matter of feelings. It is a decisions of the will, marked by obedience and commitment and selflessness. Na hindi ka humahanap ng partner dahil ang ganda ng mata niya, naghahanap ka ng magandang mata, magandang ilong, magandang mukha, magandang katawan. Hindi ko sinasabing masama yan. Ang punto ko, ang totoong pag-ibig ay wala sa panlabas. Ang totoong pag-ibig ay nakatingin sa kalooban ng Diyos. At ito yung ginagawa ni Ruth. Bilang bahagi na ngayon ng bayan ng Israel, susunod siya, hindi lang sa kanyang nararamdaman, susunod siya sa kalooban ng Diyos. Redemption pursued. Number 3, redemption promise. Nung nagising na si Boaz in the middle of the night, at nakilala niya si Ruth, naintindihan niya yung request ni Ruth. And he responded immediately with a prayer of blessing. Let's read verse 10. May you be blessed by the Lord, my daughter. You have made this last kindness greater than the first, in that you have not gone after young men, whether poor or rich. So dito makikita natin na kinilala ni Boaz yung magandang karakter, yung virtue ni Ruth. Yung kanyang proposal kasi ay hindi motivated ng self-interest, kundi ng loyalty and faithfulness to God. And loyalty and faithfulness to the law. So, she could have pursued marriage with younger men in Bethlehem, whether rich or poor, pwede naman yon, for her own security and personal fulfillment. Pero mas pinili niya yung daan na makakabuti sa kanyang biyanan. Sapagkat ang kanyang biyanan ay pinangangalagaan ng pangalan ng kanilang pamilya, na kinakailangan ito ay mapangalagaan hanggang sa susunod na saling lahi. Gusto niyang i-preserve yung pamilya ni Elimelech, yung pangalan ng kanyang dating asawa na maaring si Malon o si Kilion, kung sino man sa kanila. Ibig sabihin, meron siya, yung kanyang desisyon ay reflected ng higher motive. Mas mataas ang motibo niya. Pagsunod sa tipanan ng Diyos at tinatawag nating selfless love. Hindi ito yung damdamin lamang para sa Kanya, kundi ano yung makakabuti, ano yung tama, ano yung kalooban ng Diyos, ano ang makakatulong maging sa kalalagayan ng pamilya ng aking biyanan. So, inadmire dito ni Boaz si Ruth. Kasi alam niyo mga kapatid, ang probability matanda rito si Boaz eh. Kaya nga di ba ang tawag niya daughter, my daughter. O ibig sabihin matanda talaga dito hindi ko alam kung gaano katanda, no? Pero mas madanda. Pero mas pinili ni Ruth yung ganong klase ng kalagayan. So Boaz admired Ruth's integrity and purity. In return, nangako siya, sige, gagawin ko ang tungkulin ko na i-redeem ka. However, ito ang problema. Meron pang mas malapit na redeemer kaysa sa akin. At ayon sa batas, kinakailangan siya ang magre-redeem sa'yo. Ngayon, ang gagawin niya, aayusin niya ito. Kakausapin niya yung immediate redeemer kung papayag siya ang mag-redeem kay Ruth. Ngayon, kung hindi siya papayag, siya ang sasalo. So, dito makikita natin mga kapatid, napaka-remarkable ng ugali ni Boaz sapagkat hindi lang niya susundin yung letter of the law, he also acted with honor. He is a real gentleman. Alam mo, yung real gentleman,
ay nakikita doon sa tinatawag na ability to restrain himself. Imagine mo. Di ba? Diyan na Diyan na yung babae, gabi. Wala nakakakita. Hindi naman ikaw nag-invite dun sa babae, siyang kusang lumapit. Diba? May kasabihan nga tayo mga Pilipino, yung palay na lumalapit sa manok, di dapat tukain na yan. So, anong ibig sabihin? Di ba? Pwede niyang gawin yun, anytime. At in fact, mga kapatid, pwede rin niyang ikatwiran, talaga namang may gusto ako sa babaeng ito, gusto ko siya mapangasawa. No? Kung ano man ang mangyari sa amin, di ba? Pakakasalan ko siya. Di ba? Ganun yung mga ginagawa ngayon. Yeah. Papakasal naman tayo Di ba yung mga lalaking mapagsamantala, sasabihin lagi doon sa babae, magpapakasal naman tayo. Gawin na natin yung ginagawa ng mag-asawa. Dito ang isang halimbawa ng tinatawag na real gentleman. He restrained himself. He has all the reason to justify any temptation na ma-yield in siya, but he restrained himself. He's a real gentleman. Di ba? Makikita natin dito kay Boaz ang pagmamalasakit sa reputasyon ng babae. Tinrato niya ito ng may dignidad at naghanda siyang maghintay. Parang si Boaz, parang si Joseph. Nung tinutukso nung asawa ni Potiphar, si Joseph, talagang panay ang tanggi, panay ang takbo. No? Siguro sabi ng iba, ba't kaya takbo si Joseph? Siguro matrona na kasi, matanda na. Hindi, alam niyo mga kapatid, ang mga asawa ng mga dignitaries ng unang panahon ay mga bata at sobrang gaganda. Parang mga Cleopatra ang itsura. Totoo, di ba? Yung mga napanood niyo yung pelikula ni Cleopatra, mga gano'n, magaganda. No? At anong sabi niya? Hindi ko gagawin yan. Sapagat kasalanan yan sa Diyos. So, Boaz's actions showed that true love is not driven by passion alone, but it is grounded in holiness, in wisdom, and reverence for God. Redemption plan. Redemption pursued. Redemption promised. Last but not the least, redemption predicted. Verses 16 to 18, let us read. Umuwi na si Ruth dito, pumunta na doon sa bahay ng kanyang biyanan. And when she came to her mother-in-law, she said, "How did you fare, my daughter?" Then she told her all that the man had done for her, saying, "These 6 measures of barley he gave to me, for he said to me, 'You must not go back empty-handed to your mother-in-law.'" She replied, Wait, my daughter, until you learn how the matter turns out. For the man will not rest, but will settle the matter today." So dito na si Naomi, no? Nakita natin yung pagtitiwala ni Naomi sa Diyos. Alam niyang may magandang mangyayari. In fact, ginawa nila yung kanilang trabaho. Si Naomi, si Ruth, they had done all they could. Ngayon, this is the time to wait. Maghintay tayo. No? Hindi naging reaksyon ni Naomi at ni Ruth nung sabihin ni Ruth yung pangyayari. Ganun ba? Pupunta pa siya doon sa mas malapit na kamag-anak? Naku, baka hindi si Boaz ang mapangasawa mo. No? Si Boaz sana. Gusto ko si Boaz No? Ganyan. May nagtanong sa akin sana may Boaz pang darating, pastor, na. Merong Boaz, pero bawas na No? So dito, makikita natin itong si Naomi. Hindi sinabi, ay naku, baka yun ang mangyari. Mabuti pag ganitong gawin natin. Punta tayo ron. No, pagka hindi ka pinili, sabihin natin, mas gusto namin si Boaz, wag ka na. Hindi ka namin type. Di ba? O kaya naman, di ba, pag-uusapan nyo sa
Sa city ng mga elders, mag-uusap-usap yan doon. Di, pumunta tayo, mag-rally tayo. Bawas kami. Bawas kami. Di ba? Pwedeng mangyari yun, Hindi. Sabi niya, "Now, my daughter, let us wait." Maghintay tayo. So, sa ibang translation, yung gamit na salita rito, "Be still, my daughter." It was as if she was saying, let us trust God to complete the work. Let's surrender to Him what is beyond our control. Let us trust God. Now, sa pagtatapos, mga kapatid, hindi pa tapos ang kwento, May chapter 4 pa Kaya, katulad ng ating mga, anong tawag doon? Yung ginagawa ninyo sa camp, ano yun? Teaser. Abangan ang susunod na kabanata. No? So, hindi pa tayo tapos. Tutuloy natin sa Sunday. Pero gusto ko magbigay lamang ng 3 leksyon. Unang-una, God is working through a responsible human action. That is the first thing. Naomi and Ruth acted in accordance with the law. They did not simply say, anyway, God is sovereign. And He already planned and decreed everything that will happen. Diba? So let us just sit back and do nothing. Diba? Hindi yun ang kanilang ginawa. Naggumawa sila ng mga responsableng hakbang ayon sa inihayag na kalooban ng Diyos. Hindi sila huwan tamad na nag-aabang lamang ng grasya. Hindi ganon. Total naman tinakda na ng Diyos ang lahat ng bagay. Hindi ganon. O yung kasabihang mga Pilipino, kung ukol yan, bubukol yan. Diba? Ganon mga kasabihan ng mga Pilipino. Bagamat totoo ang Diyos ay Diyos ng providensya, pero hindi ito dapat mag-lead sa tinatawag na passivity or inaction. God bless Naomi and Ruth's faithful obedience, not just their waiting, but their wise and lawful action. No? So, yung prinsipyo na yan, pwede nating i-apply sa iba't ibang area ng buhay. No? Huwag ka lang mag-pray na magkaroon ng trabaho. Maghanap ka rin. Di ba? Yun ang punto ron. O kaya naman, huwag ka lang mag-pray na iligtas ng Panginoon ang mahal mo sa buhay na hindi pa nakakakilala sa Kanya, i-share mo rin yung gospel sa Kanya. Yun. O invite mo sa church. You have to have a responsible steps. So, yun ang dapat natin gawin. Huwag ka lang maghangad na lumago at mag-mature sa pananampalataya mo. Be faithful sa mga means of grace. Tulad ng mag-commit ka sa worship, sa fellowship, yung personal devotion mo sa Panginoon, huwag mong kakalimutan. Diba? Sabi ng Bible, "Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you." That is number 1 lessons. Secondly, true love is shown when we seek the good of others above ourselves. Ang totoong pag-ibig ay naghahangad ng ikabubuti ng iba, hindi lang ng sarili. At ito ang nangyari sa kwentong ito. Si Naomi, nag-iisip siya ng makakabuti para sa kanyang anak na si Ruth. Si Ruth, nag-iisip siya sa ikabubuti ng kanyang biyanan na si Naomi. Si Boaz ay nag-iisip siya ng pinaka-best na pamamaraan para kay Ruth. So dito makikita natin, selfishness was not part of the picture. Walang bahagi sa kwentong ito na ang iniisip lang ay ang sarili. Laging iniisip ay iba. Ikabubuti ng iba. Kapag ang pangunahing concern mo sa buhay ang interes ng sarili mo, yung pakinabang mo, hindi yan ang demonstration ng totoong pag-ibig. Ito'y pag-ibig sa sarili. Kung ang karapatan mo lamang, ang pinahahalagahan mo, hindi ang iba, ang tawag sa iyo ay self-centered mindset. At hindi dapat yan sa isang Christian. Anong paalala ni Pablo sa mga totoong Christian? Philippians chapter 2 verse 3. In humility, consider others better than yourselves.
Ba? Yun ang dapat natin isipin. Ano makakabuti sa iba? Anong makakatulong sa iba? Anong makapag-esteem sa iba? That is the true demonstration of Christian love. Last but not the least, what matters most is following God's law and waiting on His will. Alam nyo, ang tukso dumarating sa atin sa iba't ibang paraan. Diba? Minsan, ang tukso nasa harapan na eh. Kinukumpronta na tayo ng direkta eh. Pero tandaan natin, mga kapatid, anuman ang pamamaraan ng jablo o panunukso sa atin, tayo ay mga responsable at accountable at mananagot sa Diyos sa lahat ng ating ginagawa. Dapat tayo maging handa na maghintay sa God's perfect timing. In every area of life, kailangan i-apply yan. Sa paghahanap ng mapapangasawa, sa paghahanap ng trabaho, sa paghihintay, sa tulong ng Panginoon para ikaw ay gumaling sa karamdaman mo, sa paglulong mo na ang isang mahal mo sa buhay ay maligtas, no? Or anything else we deeply desire, we must act within the boundaries of Christian calling. Na hindi pa pwede na dahil parang walang nangyayari, gagawa ka na ng mga hakbang na hindi tama. Tatandaan ko, merong dumadalo nung araw dito sa church natin, hindi ko nababanggitin ang pangalan niya. At matagal na siyang wala rin. At wala na rin siya. At hindi rin naman siya naging member. One time, nagpaalam siya sa akin. Kasi na-stroke kasi yun eh. Na-stroke. So, gusto niya gumaling kasi, alam mo, di ba, pag stroke ka, yung parang hindi mo magawa yung gusto mong gawin na dati mong ginagawa, yung kalahati ng kanyang katawan, paralyzed. Tapos one time, nagpaalam siya, Pastor, nga pala, wala kami sa linggo. Ha, bakit? Pupunta kami sa Mount Banahaw. Ha? Meron kasi yung nagpapagaling daw doon. No? Na matanda. At meron lang kinukuhang tubig doon sa Banahaw, binubulungan, gumagaling na daw yung mga may sakit. Sabi ko, hindi tama yan. No, huwag kayong gagawa ng ganyang hindi naaayon sa batas ng medisina. Baka ikapahamak nyo pa, akit pa kayo ng Mount Banahaw, mahulog pa kayo ron. No? Paralyzed na nga yung katawan nyo. Buti naman, di natuloy. Pero ang punto ko, mga kapatid, sa lahat ng gagawin natin, you have to be responsible to your action. It must be within the bound of God's will. Within the bound of God's revealed will. No? So, dapat nating tandaan yan. Now, kung ikaw totoong Christian ngayon, kung totoong nakakikristo ka na, gusto kong sabihin sa iyo na tinanggap mo na ang pinakadakilang regalo galing sa Diyos. Yung kaligtasan mo. Kung ano man ang meron ka ngayon, magandang trabaho, meron kang asawa, meron kang anak, meron kang apo, meron kang kabuhayan, bonus lang yan. Ang pinakamahalaga sa lahat, naligtas ka. Kasi lahat ng yan, walang kabuluhan kung wala ka sa Panginoon. Di ba sabi ng Panginoon, doon sa magkakanulo sa Kanya, mas mabuti pang hindi siya pinanganak. No? Kasi ano man ang achievement niya sa mundong ito, kung wala siya sa Panginoon, walang kabuluhan Kaya yung kaligtasan, yun ang pinakamatinding regalo sa atin ng Panginoon. Lahat ng meron tayo, bonus lang yan. Lahat yan. Kaya salamat tayo sa Diyos. Kaya andun yung contentment natin, andun yung satisfaction natin. Maaring mangarap tayo, maaring meron tayong dinidesire sa buhay, pero it is always within the bound of God's revealed will. Para sa mga wala sa Panginoon dito, wala pa kay Kristo, no? Yung mga dinidiscuss natin dito patungkol sa redemption ng pangalan, ng inheritance, sa levirate marriage, actually practice yan sa Old Testament. Hindi na naman practice yan ngayon Wala na yan no? Hindi na yan pinapractice sa panahon natin ngayon. Hindi na, pag namatay halimbawa, yung asawa mong babae, sasaluin nung kapatid mo. Wala nang ganun ngayon. Yan ay Old Covenant. No? Pero ito ang gusto kong sabihin. Meron pang higit na mahalagang katubusan na dapat maranasan mo
tulad ng naranasan ng mga mananampalataya, yung katubusan ng iyong kaluluwa. At makikita mo lang yan o masusumpungan mo lang yan sa isang ultimong manunubos na walang iba kundi ang Panginoong Kristo na nagbigay ng kanyang buhay doon sa krus, muling nabuhay, pinagtagumpayan ng kamatayan, no? Para sa lahat ng kanyang mga tinubos. Make sure kasama ka sa mga tinubos. Make sure kasama ka sa mga taong yon, no? Dahil yon ang pinakamahalaga sa lahat. Magtiwala ka sa Kanya ngayon, hindi bukas, hindi kapag mahina ka na, hindi kapag wala ka ng lakas. Ngayon pa lang, pagtiwala ka na, lumapit ka na sa Panginoon bilang tagapagligtas at Panginoon upang matanggap mo ang pinakadakilang regalo na pwedeng ibigay sa iyo ng Diyos ngayon. Tayo po'y manalangin. Salamat sa iyo, Panginoong Diyos, sa mga salita mo na aming napagbulayan at nawa ang lahat ng mga katotohanan ng aming napag-aralan ay maisa puso namin. Makita namin ang mga magagandang leksyon mula rito sa buhay ni Ruth, ni Naomi, ni Boaz. Di pa kami tapos sa aming pag-aaral. Titingnan pa namin ang mga bagay sa susunod na linggo. Pero ngayon pa lamang ay pinapakita mo na ikaw ay isang dakilang manunubos. Ikaw ay isang dakilang mahabagin. Ikaw ay tagapagligtas sa mga makasalanan. At kung ang mga nangangailangang, mga mahihirap, may mga pamamaraang kang ibinigay para sila ay mapangalagaan, higit na nakita namin na ang lahat ng ito ay larawan lamang ng pangangalaga mo sa kaluluwa ng iyong mga hinirang, ng iyong mga tinubos. Salamat po, napabilang kami roon. At sana lahat kami na naririto sa bulwagang ito at ang mga nakikinig sa amin pong live stream ay mayroon din ganong karanasan. We pray na ikaw po ang patuloy na gumamit sa mga lingkod ninyo na nangangaral sa pulpitong ito na mailahad ang napakahalagang balita ng kaligtasan ng manunubos na walang iba kundi ang aming Panginoong Kristo. Samahan mo kami sa mga susunod pa namin gagawin. Ito ang aming dalangin sa ngalan ni Jesus. Amen.